Hi guys, it's me again, Arnel. And alam nyo, may kikwento ko sa inyo. God's story about the greatness of God. Like about how He never ceases to amaze us. 2019, nagpunta kami dito sa Canada. And lahat kami, the whole family. Well, the reason why we came here, Ellie, Sundries, you guys can all start. trabaho. The reason why we came here is for our children, for them to have a good future, ganun. Kasi sa amin, sa Philippines, okay naman kami. And well, aaminin ko, gusto ko rin talaga pumunta dito, ganun. And but mainly for our children. So after that, after 2 years, na PR na kami. Kaya lang, hindi lahat. Ako lang, si Gina, at saka yung bunso naming anak. Yung dalawa naming anak na babae at lalaki, yung panganay at saka yung gitna, hindi sila kasama kasi when we came here to Canada, of age na sila. So hindi na sila hindi na sila nasama. They have to try for themselves, get good jobs, para ma-PR sila dito. Tagal, hanggang ngayon, yung si Gabe, yung anak kong lalaki, hindi pa rin PR kasi student pa rin siya, gagraduate siya sa March. Tapos yung panganay namin na si Gian, yon, this is the story. Kasi nakakuha siya ng postgraduate work permit. Yun yung kapag nakapag-aral ka dito, bibigyan ka nila ng PGWP para makapag-work ka and to get your PR. Ang nangyari, nagtapos yung kanyang 3-year PGWP last December, and nung December 20 something or bago mag January, umalis na siya ng Canada. So pumunta siya sa US kasi meron siyang boyfriend doon sa US, and ang pinlano namin na umalis muna siya tapos babalik din siya ulit as tourist, ganun. The whole family was devastated kasi yun nga, hindi niya nakuha yung kanyang PR, natapos, ganun. Malungkot na malungkot kami. But we're still hoping, we're still counting on the Lord na makukuha pa rin niya, ganun. Pero every time na magdo-draw, hindi umaabot yung kanyang score, lulungkot kami. As a parent, lulungkot kami kasi hindi niya nakukuha, umiiyak siya, ganun. And ina-assure na lang niya sa amin, ganun, sinusupport namin siya na don't worry ate, ganun, makukuha mo rin yan, ganun. So ganun na nga, umalis siya. Hanggang ngayon nandun siya sa Amerika with her boyfriend, ganun. Kasi ang plan B kasi namin, niya actually, is she's getting married para makakuha siya ng green card doon. And alam namin na it's a way out. I mean, it's a way, pero ayaw namin kunin yung ganung paraan kasi maganda yung makakuha siya ng PR dito, makakuha siya ng trabaho which she likes also because she has a good job here. Nagtatrabaho siya sa Air Alaska and maganda yung trabaho niya.
palagi nagpe-pray kami kay Lord. Umiiyak ako, umiiyak si Gina, ganun, pati anak namin. Nagpe-pray kami na, Lord, ba't ba ganun ang nangyari? Hey, front end, we have a floater currently. We're still waiting on you, Lord, ganun. Pero ngayon, kung sensitive ka kay Lord, makikita mo yung Please, a member would like a rotisserie chicken. mararamdaman mo na meron sinasabi si Lord sa iyo. Rotisserie chicken on the way. Hopefully there's still Yung some there. message ni Lord, at least sa akin, ang nararamdaman ko, sinasabi niya, when the time comes, I will make it happen. Parang ayoko magtampo kay Lord kasi alam ko mangyayari. Alam kong mangyayari, pero deep inside, parang, Lord, bakit naman ganun? Umabot pa kami sa ganito. Parang ganun ba? I know every one of you sometimes feels that way. Ayun, kami ni Gina, pray kami, pupunta kami sa Blessed Sacrament. Tapos si Gian sumasama sa amin, gano'n, pray ng pray, gano'n. And yung message ni Lord sa akin, palaging gano'n ang naririnig ko. And I'm sure yun ang sinasabi niya sa akin. I don't know, siguro the Lord has a plan for me or for Gian, kung testing our faith. Hindi naman tinetest or talagang pinapatibay niya yung faith ni Gian, ganun. Palaging ilang draw ang nangyari, wala, hindi siya umaabot dun sa score. At saka hinihigpitan na ng Canada ang immigration dito, kaya Sorry, there's no more rotisserie chicken available. nahihirapan kami. And nararamdaman namin na hindi pa naman ready magpakasal si Gian, and she wants a career here, gano'n. Kaya yun pa rin ang prayer namin. And then one night nagpe-pray kami, tapos kinabukasan nag-message si Gian. Parang sinasabi niya, pwede ba akong tumawag, ganon. And nasa work kami lahat. Sabi, nasa work kami, kahit sandali lang. Yun pala, na-invite na siya. We were so happy. We were crying. We were so happy na talaga, ikaw talaga, Lord, yun ang namin. Ikaw talaga, Lord. Hindi mo kami talaga pinabayaan, Lord. Talagang I know we were waiting on you, and pinatitibay mo yung faith namin, ganun. Talagang tuwan-tuwa, the whole family is rejoicing. And now inaantay namin yung pag-uwi niya kasi ina-apply na niya yung kanyang permanent residency. To cut the long story short, ang message nito sa amin is wait on the Lord, trust in the Lord. Kung ano yung promise ni Lord, gagawin niya sa amin, and what the Lord has started, He will finish. Talagang humihingi rin ako ng forgiveness kay Lord, dahil sometimes yung faith ko bumababa na, ganon. Talagang hirap na hirap. Lord, ano ba to? Sabihin mo yung message mo sa amin, bakit ganito? Kala ko ba promise mo? Nagpipray ako sa kanya ng ganon. And ayun na nga, nangyari na nga. I'm so thankful for the Lord. Ganito, hindi niya kami talaga pinabayaan, and tuwan-tuwa kami. The Lord is faithful in His promise. And sana yung itong story na to, kinapulutan nyo ng aral, kinapulutan nyo ng message. And for those of you who are feeling the same way that we are feeling,
waiting on the Lord, pero parang wala, kapit lang kay Lord. Kasi, andyan siya. He is never late. The Lord is always on time. Yun ang message ni Lord. Hindi namin alam bakit niya pinaabot ng ganito. Napaso yung kanyang PR. Merong something. I know someday we will see the big picture. So that's it. Amen. Thank you, Lord. Thank you sa lahat ng mga biyayang binigay mo sa amin. Thank you po. Amen. That's it, guys. Thank you.